Nagbabalik po sa Pilipinas si Alex Ayala matapos ng kanyang makasaysayang Wimbledon journey. Malapiesta ang pagsalubong kay Alex na dumating kanina pasado alas 11 ng umaga. Game na nakihalubilo si Alex sa kanyang fans, pati na sa mga batang atleta na matsyagaring naghintay sa kanya. Kabilang sa mga sumulubong sa kanya ang mga opisyal ng Philippine Olympic Committee, Philippine Sports Commission at Philippine Tennis Association. At bukas, nakatakdang mag-courtesy call si Alex kay Pangulong Bongbong Marcos. Nagtamo ng malaking hiwa sa daliri ang isang sanggol nang mahawakan ng babasaging lalagyan ng kandila sa kanyang binyag. Ang candle holder ibinenta at ni-require umano ng parokya na gamitin. Nakatutok si Darlene Kai. Walang tigil ang iyak ng sanggol na yan sa gitna ng kanyang binyag sa isang simbahan sa Alegria, Cebu. Ang kanyang ina, balot naman ng dugo ang suot na damit. Mahigpit din ang hawak niya sa kanang kamay ng kanyang anak. May hiwa na pala siya sa isang daliri. Sa Facebook post ng ina ng sanggol, sinabi niyang bago ang insidente, nahawakan ng sanggol ang bibig ng babasaging candle holder. Pero hindi nila namalaya na matalas pala ito. Anya, may nabili na silang mga personalized na kandila para sa binyag. Pero binentahan daw siya ng parish office ng kandilang nasa baso na pinagagamit ng pari sa binyag. Nasugatan din ang ama nito. Hinala ng nanay ng sanggol, posibleng mula raw ito sa binasag na bote na hindi na pinakinis bago ibenta. Kwento ng nanay, walang first aid sa simbahan kaya sila na lang ang naglinis at gumamot sa sugat ng anak. Inireklamo ng mga kaanak ng sanggol sa pari ang nangyari pero wala raw itong naging tugon. Sinusubukan pang kunin ng GMA Regional TV ang pahayag ng simbahan pero wala pa silang tugon. Darlene Kai, Nakatutok, 24 Oras. May bagong low-pressure area na binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huling namataan ng LPA 1,800 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Ayon sa Pag-asa, mababa ang tsansa nitong maging isang bagyo sa susunod na 24 oras. Patuloy namang umiiral ang hanging habagat na magpapaulan sa malaking bahagi ng bansa. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, may tsansa ng pag-ulan bukas ng hapon sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Central Luzon, Calabarzon at Mimaropa. Sa tanghali naman, may tsansa ng kalat-kalat na ulan sa Eastern at Western Visayas. Localized thunderstorm naman ang nagpapaulan sa ilang bahagi ng Mindanao gaya po sa Davao, Cagayan de Oro at Agusan del Sur. May malalakas na ulan na pwedeng magpabaha o magdulot ng landslide kaya maging alerto at mag-monitor ng mga advisory. Posible rin ang pag-ulan sa ilang bahagi ng Metro Manila bukas, lalo na bandang tanghali o hapon. Nasagip sa isang condo unit sa Parañaque isang Chinese national na kinidnap umano ng mga kapwa Chinese. Ang biktima plano raw gawing empleyado sa pinaplanong small-scale na pogo. Nakatutok si John Consulta. Hindi na nakapalag ang 4 na Chinese nationals sa loob ng kanilang condo unit sa Parañaque nang arestoin ng National Bureau of Investigation Organized and Transnational Crime Division. Suspect sila sa pambubugbog sa kapwa nila Chinese. Nasagip ng mga taga-NBI ang biktima sa banyo kung saan siya ikinulong. Kawawa naman to. Girap. Nakakulong sa banyo at nakatali ang kamay at pag tiningnan mo, meron ng mga sintomas ng pananakit. Ibig sabihin, sinaktan na siya, may mga sugat, may mga pasaka. At dito na natin siya kinuha at kumuha tayo ng mga impormasyon ukol sa pagkakalitini sa kanya. Ayon sa NBI OTCD, bago pa bugbugin at hinga ng pera ang biktima ng mga suspect, ay kukunin dapat siya bilang empleyado ng isang itatayong small-scale pogo hub. Pero nagulat ang mga investigador ng NBI nang kanilang matuklasan ang mga parusa na nag-aantay sa kanya bilang isang empleyado kung hindi niya makukuha ang kanilang kota. Pag hindi niya nagawa yun, ay ang parusa sa kanya, bukod sa panggugulpi, ay pakakainin siya ng dumi ng kanyang mga kasama. Kaya medyo hindi makatao ang gawain nito, kaya minabuti natin na hulihin talaga at tulungan itong biktima na ito. No. You. No. I don't know. Here. Huh? No.
Nahaharap sa reklamong kidnapping at serious illegal detention with ransom ang 4 na dayuhan na nakakulong na sa NBI detention facility sa Muntinlupa. John Consulta, Nakatutok, 24 Oras. Butanding sa Maynila, may natagpo ang pungganyan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa baybayin ng Bitas sa Tondo. Ayon sa mga tauhan ng BIFAR, naagdas o nasa decomposition stage na ang female juvenile whale shark na nakita kanina madaling araw. Nakatakdang ilibing sa lugar ang batang butanding na hindi pa malinaw kung paano napadpad doon. Kaugnay pa rin po na ika-10 anibersaryo ng Arbitral Award, bumisita si Defense Secretary Gibot Teodoro sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea na patuloy pong inaangkin ng China. Nakatutok si Rafi Tima. Espesyal ang pagbisitang ito ni Defense Secretary Gilberto Teodoro sa Isla ng Pag-asa sa Munisipalidad ng Kalayaan. Lalo na ang pag-awit ng lupang hinirang kasama ang mga sibilyang nakatira sa isla at mga tropa ng gobyerno na nagbabantay sa teritoryong ito ng bansa. Ayon sa kalihim, 10 taon matapos ilabas ng Arbitral Tribunal ang kanilang desisyon na nagpapawalang bisa sa 9-dash line ng China, marami na anyang nangyari, pero marami pa ang kailangang gawin. Na-isolate ang China dito sa buong mundo. Secondly, namulat ang ating mga kababayan sa importansya ng karagatan. And yung importansya ng karagatan, hindi lang sa ngayon, lalo-lalo na sa mga future generations of Filipinos. However, for the next 10 years, we have to move double time. Kasi mas mabilis yung gustong manira ng ating hold sa ating teritoryo at sa sovereign rights natin. Bukod sa simbolikong flag raising, namigay din ang kalihim ng food pack sa mga residente. Ipinag-utos na rin daw niya sa Western Command ng AFP na tumulong sa mobility ng mga taga-Pag-asa na isa sa pangunahing problema ay access sa isla, lalo na pag masama ang panahon. Bago nga muling makalipad ang eroplanong sinakyan ng kalihim, binayo ng matinding ulan at hangin ng isla. Ayon sa kalihim, dapat maging usaping politikal ang issue ng West Philippine Sea sa gitna ng patuloy na pagbabaliwala ng China sa arbitral ruling. Lahat naman ng issue na sa publiko ay political. Huwag lang gawing partisan political issue na nagsasalungatan ang view natin dito sa West Philippine Sea. Let there be no debate kung sino may-ari nito. Rafi Tima, Nakatutok, 24 Oras. Umaasa si Senador Chis Escudero na matatapos ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte bago mag-Nobyembre o Disyembre. Nakatutok si Jonathan Andal. Sa unang 3 araw ng impeachment trial, iisang testigo pa lang ang sumalang, si NBI Senior Agent John Mark Calilong. Ngayong linggo naman, inaasahang sasalang sina NBI Regional Director Jeremy Lotoc, Office of the Vice President Chief of Staff Attorney Zulaika Lopez at Belinda Bello ng Legislative Security Bureau ng House of Representatives. Ang suwestyon ni Senator Ping Lacson, ipag-standby na sa Senado ang mga nakalinyang testigo kada linggo para maisalang na kung maagang matapos ang isa. Hindi pa madalin na para mako-compromise na yung pagpipresenta ng ebidensya, pero madali natin in such a way na huwag tayo mag-aksaya ng araw. Abutin tayo ng Pasko rito pag ganyan ang pace natin na isang witness sa isang linggo. Sabi ni Lacson, bukas naman sa mungkahing ito si Impeachment Court Presiding Officer Chis Escudero. Sa kanyang podcast, si Escudero na mismo nagsabi na bibilis na ng bahagya ang impeachment trial. Tinataya ko na sana matapos ito bago mag-Nobyembre o Disyembre. Pero hindi ko kaya magsalita ng patapos. Depende yan sa ebidensyang naisipresenta ng magkabilang panig. Sa inaasahang pagharap ni Lopez sa impeachment court ngayong linggo, pupunta rin kaya si Duterte? Wala kami sa totoo lang na idea kung pupunta siya. Ang balita lang namin ay nag-inquire sila kung pwede sila magdala ng catering, ref, coffee maker, and... Nung Webes, nagpunta sa Senado si Lopez para sa mga hiling nilang sariling catering, refrigerator at iba pa. Isa pang ipinatatawag ng korte si NBI Director Melvin Matibag. Wala pang petsa kung kailan siya sasalang. Gayunman, hinihiling ngayon ni Matibag sa kanyang sulat sa prosekusyon na isalang na siya ng maaga bago o sa mismong July 20 dahil may dadaluhan siyang regional summit sa Bangkok, Thailand sa July 21 to 22. Kinukunan pa namin ng reaksyon dito ang prosekusyon. Jonathan Andal, Nakatutok, 24 Oras.
Quick chikahan tayo mga kapuso. Back in her tennis era, si Kapuso primetime queen Marian Rivera. Ibinahagi ni Marian ang ilang ganap sa kanyang tennis training sesh. Caption pa ni Yan, masaya raw siyang nakabalik sa court at muling nakasama ang kanyang coach. Blooming in her third trimester si Sheena Halili. Sa IG, iplinex ni Sheena ang kanyang pregnancy glow. Looking forward na raw si Sheena na makilala ang kanilang baby boy ni hubby Jeron Manzanero. It's also a baby boy para sa newlyweds na sina Rere Madrid at Kai Soto. May paandar pang basketball sina Rere at Kai sa kanilang gender reveal party. And that's my chika this weekend. Ako po si Nelson Canlas. Ito naman may nakilala kaming bata na ang interes, napapanahon. Nagmo-monitor po kasi siya ng mga ulat panahon. Kilalanin natin ang batang weather watcher sa Pampagood Vibes ni Katrina Son. And look at this. This one is a super typhoon and then it will go around in there. At 6 years old, interesado si Prince Paul Leonard Guevara sa ulat panahon, gaya ng pag-track ng bagyo. This one, it will go around in there. At ito yung super typhoon. Kwento ng mga magulang ni Prince. 3 years old pa lang ang anak nang magsimula ang hilig sa panahon. Siya pa nga ang nagbabalita sa mga magulang kung saan posibleng tumungo ang bagyo na kanyang nakikita sa pagmomonitor ng mga weather forecast visualization tool. I'll need to show everyone the super typhoon because I'm gonna warn them. Actually, pag nag-work ako and then rainy season na, kukulitin niya lang ako, Mommy, there's a typhoon coming. Ngayon, every time na may typhoon or tropical depression lang, kaabang yan sa akin kung saan papunta yung typhoon kasi nga alam niya babahain kami. Ang Pag-asa, natutuwa sa pagkahilig ni Prince sa pag-aaral ng panahon. Nakakatuwa po yung ganun. Saka napapanahon po kasi lalo na ngayon nakakaranas tayo ng climate change. Mas kailangan natin ang mga kabataan na maging involved pa dito sa science ng meteorology, science ng hydrology. So kailangan na kailangan po natin sila. At nakakatuwa po na bata pa lang is ganun na po yung kanyang motivation. Ang dream job ni Prince, bumbero at reporter. I just see it onto the GMA News. Cause I need to gaya it. The typhoon is going to Taiwan. Prince Paul Guevara, GMA News. Katrina Son, nakatutok, 24 oras.